Magandang hapon sa lahat ng mga palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Welcome tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Samahan niyo ako sa loob ng isang oras na palatuntunan na maghatid sa inyo ng mga sariwang balita at impormasyon. Trabaho lang tayo, walang personalan. Don Robert Ramiro ang makakasama ninyo sa hapong ito na magpapaalaala, magbibigay sa inyo ng ngiti at sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Ang headlines po natin ngayon, mga kababayan, ang ikatlong araw na pagdinig dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sinabi ng kampo nitong si Sara na ang ginawang pagdinig kahapon tungkol sa assassination plot ni Vice President Sara Duterte ay wala daw basihan, walang katibayan, no proof that she hired an assassin. Isa pa, bumawi ang prosecution. Matapos silang ulanin kahapon ng matapos nga ulanin nung ikalawang araw o kahapon nga. Okay lang ba? Matapos silang ulanin, unang araw ba yun? Ng objection ng depensa, mga kaibigan. At kahapon ay bumawi ng objection ang prosecution o matapos nga itong ika nga ay napansin na nagbigay ng payag itong presiding officer na si Senador Chis Escudero. Sabi pa niya dito kay prosecutor, yung abogado ng prosecution na si Attorney Ligutan, ang sabi, you already said prostrated. Sinita ho ng paulit-ulit ho yung pag-object nitong si Attorney Ligutan. Ibig sabihin, bawi-bawi lang, hindi ho ba? Kung kami nga pinaula na ng objection nitong si Atty. Narbasa, bakit kami hindi? Pero ito ito ang nakakapagbigay ng pansin sa mga SMPP, sa mahang Marites Marisol ng Pilipinas. Ang sabi ni Atty. Narbasa, hindi pa ako nagtatanong, nag-o-object ka na. Wala pang tanong, nag-o-object ka na? Anak ng baka, ano ba yun? Eto. At saka isa pa, ang pinatalunan ho dito, yung photocopy ng video. Kung okay na raw ho yung photocopy, yung mga screenshots, maituturing na daw na original. Sabi ko nga kahapon, kung ituturing na original yan, sapagkat yan ho'y ating tinutulan, na hindi ho kami sang-ayon ho diyan. Aba ho ay marami ho nagpa-imprenta ng pere. Ilang mga netizens ay ika nga ito meron hong panganib na makakasuhan tong mga ito. Matapos nga ho makita sa social media na nag-imprenta o nag-xerox ng pera. Ano implikasyon ho doon sa sinasabi ko ninyo ito?
Eto kaya ho, alerto kagad yung Central Bank. Ano ho ang sabi ho? Basahin nga natin yung caption ho na ito. Ilan hong mga netizen ang maaaring maharap sa reklamo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nilang magpa-Xerox o magpa-photocopy ng paper bills bilang reaksyon sa posisyon ng House Prosecution Panel na maituturing na orihinal ang isang photocopy na dokumento. Sinasabi ko na nga ba sa inyo, pinagpiyesta ng mga grupo ng SMPP o SMMP. Yan. Yan ang napalaho ninyo eh. Yan ho tinutulan ho natin kung yan atin iuuno rin eh. Napakalaking malaking problema ho ito sa mga ahensya ng gobyerno na naghahanap. Nagdidemand ho sila ng original copy. Lalo na ng birth certificate, ng yung NBI clearance, barangay clearance, maging dyan sa police clearance. Original ho ang hinahanap eh. Hindi ho photocopy. Paano ngayon yan? Ito, sa ilang post, makikita ang ilang netizen na nagpa-photocopy ng kanilang mga pera at sinabi pa na maari palang ikonsiderang orihinal na salapi ang photocopy nito. Baka naman hindi kayo matauhan dito sa pinagsasabi ninyo, yung prosecution panel. Ito, baka sabihin na ginamit lang naman sa yun, sa litigasyon. Hindi naman ho ginamit sa pambilihan ng mga goods. Baka yun naman ang argumento ninyo, Ayon sa inilabas na circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2014, meron na hong circular. Binalaan nila na ang sino man na gagawa ng aksyon upang i-produce ang isang salapi ay maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. 10 taon ho. Yun ho ang parusa. Noon hong 2022 na ay nagbigay din ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinagbabawal ang pagprint ng mga salapi na walang permiso. Ito bang NBI nung nagproduce sila ng pera na pambudol. May permiso kaya ito sa sa Bangko Sentral? Diyan ho sa recto nagpagawa daw sila ng budol money. Nagpa-imprenta. Nakalagay din sa Presidential Decree number 247 ang pagpaparusa sa mga gagawa ng pinsala sa paper bill. Halimbawa, pinunit ho ninyo yung pera, meron hong kaparusahan, o kaya naman ay sinadya ho ninyong sinunog ho yan, may kaparusahan din po yan mga kababayan ko. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kung ano ang gagawin nilang aksyon sa nasabing mga netizens. Aaksyonan daw. Wala pang pinali, wala pang sapagkat nabuyo. Ito kasi yung promotor dito, itong prosecution panel, yung promotor dito eh. Alam mo naman yung mga Pilipino eh. Ito yung promotor, dapat sila munang kastiguhin Bangko Sentral. Dapat pinagsabihan bawal ho yung ganyan photocopy, gagayahin ho tayo ng mga Pilipino eh. Yan, ano nangyari ho? Nagpa-Xerox.
Matatanda ang sinabi ng House Prosecution Panel na maituturing na orihinal ang photocopy ng isang dokumento kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema. Ituloy pa natin. In the 2025 2025 case of People versus Lastimosa, GR number 2655758, the Supreme Court ruled, ipinasyaho ng Supreme Court, the Supreme Court ruled that the photocopy is admissible in evidence to the same extent as the original provided, Tagalog nga natin to, sasakit naman yung bumbunan natin dito The Supreme Court ruled, naglabas na ho ng ruling, yung pasya ang Supreme Court na ang mga Xerox o photocopy ay tinatanggap lamang bilang ebidensya para sa isang na maaring gawing original kung provided kung ito ay ang pagtatanong regarding sa authenticity, kung ang pagtanong ay tungkol sa kanyang kasiyaan, yung originality, yung kasyangaan ng original, at tatanggapin ang photocopy, ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi makatarungan. Sa English nga ako ay ganito, kasi tinanggalog ko baka naman kamali tayo provided there is no genuine question regarding the authenticity of the original, and admitting the photocopy would not be unjust or inequitable. Ito ho ang sabi ni Attorney Reyes del Rosario. Kaya ho kayo mga kababayan ko, tigilan nyo na yung pagpo-photocopy na yan. Maliban lang kapag sinabi ho na mag-produce kayo ng photocopy, pwede na ho yan basta galing ho yan sa original. Sa original, pinagmulan ng photocopy galing ho sa original na copy ho niyan. At yan ho ay tatatakan ng certified true copy. Alam mo naman itong mga kababayan natin, pagka nakabasa, tira ng tira tira kagad ng tira Kaya ngayon, tingnan ho ninyo sa tingnan ho ninyo diyan sa tingnan ho ninyo sa ika nga diyan sa social media. Andahan mo nagpa-Xerox Tingnan ho ninyo yung post, yung mga post diyan sa social media. Pero pag-aaralan pa ro yan ng husgado kung kung kakasuhan ba itong mga gumawa ho nito. Sapagkat ang unan yung sisisihin dito yung prosecution panel, sila ho nag-udyok ho rito sila ho yung promotor ho dito. Kaya nga ho itong prosecution panel na meron na ho na silang ibig sabihin si Senador Tito Soto nakaingganyo na ng si Boy Kindat. Ay nakindat-kindat din pala sabi na, parina ang kindat ni Attorney Ligutan hindi man lang lumilingon itong si Kalilong. Italilong na kasi ito sa kung paano niya sasagutin yung kare-review ng kanyang mga notes ayun, nagkahalataan na talagang merong script na binabasa Kaya bilib talaga ako dito kay Narbasa Bukod sa magaling magtanong, magaling din mang-asar. Kaso binawian siya ni Attorney Ligutan Hindi pa ako nagtatanong, nag-o-object ka na. Bawim-bawi. Di ba kayo natutuwa mga kaibigan ko? Parang para ho tayong nanonood dito ng comedy.
Anong sabi na Atty. Panelo? Satisfied ba siya? Para niya ako nakapanood ng pelikula. Oh, teka, meron pa akong notes dito eh. Oh, eto ho. Sinita ho kasi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero itong si Private Prosecutor Attorney Amando Berhel Ligutan matapos ang sunod-sunod nitong objection habang isinasagawa ng defense ang cross-examination sa prosecution witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho, nainis. Sinita sa ka-object. Kita mo? Ipinaalaala ni Escudero na may karapatan ang defense panel sa pangunguna ni Attorney Carlo Joaquin Arbasa na suriin ang credibility, accuracy at completeness ng testimonya ng witness. Ayun ho kaso nga mamaya natutuwa lang ako dito sa nangyayari dito sa impeachment kasi ito mga mga bagong mga sibol na mga attorney ito, hindi kagaya ni na dating senador Miriam Defensor at sa Hobito Salonga. Yan ho iba ho yung level ho nun eto tuloy ho natin. Ang sinabi ho sa gitna ho ng pagdinig, sinabi ho ni Senador Escudero na kay House Private Prosecutor Attorney Ligutan, you already sound frustrated. Napaghahalata. Nakita ba ni Senador Escudero na panay ang kindat nitong si Attorney Ligutan? Kaya parang nakakainis ka na. Sabi nitong si Presiding Officer Escudero parang nakakainis ka na, kanina ka pa object, sabi nga ni Narbasa, hindi pa ako nagtatalo, nag-o-object ka na. Okay, sige. Sabi ho dito, tuloy ho natin mga kaibigan. Sinabi ho ni Senador Escudero, counsel nakadalawa if the witness knows and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness, but we move your continuing objection because questioning by the counsel for the respondent ay mukhang bumabawi ang prosecution. Saan? Sa object ng object. Objection, Your Honor. Wala pang tanong. Kaya sabi ni Senador Escudero, mukhang frustrated ito. Kasabay pang kindat nahawa kay Boy. Sino Boy kindat? Ay, Senador, kay Senador Soto. Kay mas matindi yung kindat ni Senador Soto talagang pikit na pikit, galon-galon talaga pasimpleng kindat lang baka kasi nga para meron silang identity. Yung identity ni Senador Tito Soto iba yung identity niya kaysa doon sa kindat ni Attorney Ligutan, di ba?
Kaya meron silang pagkakakilanlan. Kaya ako ho, ang dami, kagaya ko ho, ang dami kong kapangalan. Ang dami kong pangalan na Roberto Ramiro. Lalo na sa middle name. Roberto R. Ramiro. Ang dami ho namin dito, yung aking tukayo, yung pinsan ko dyan na si Roberto Ramones Ramiro na sa Las Vegas, Nevada. Ang dami ho namin kaya ang ginawa ko para naman maging unique at kakaiba ako sa mga kapangalan ko, nilagyan ko ng Don. Yun ho mga kaibigan, nalaman nyo na ho. Para ho, meron ho tayong identity. Sinasabi natin. Kaya yung identity ni Senador Tito Soto, iba ho kaysa doon sa identity ni Attorney Ligutan sa pamamagitan kung paano sila kumindat. Ay yung kindat ni kindat ni tawag nito ni Attorney Panchiksi. Pasimple kaya nga at saka meaningful yung pagkakindat kay Tito Soto yung kindat niya talagang para bang may sinusupla para bang wag para meron siyang pinipigilan etong yung kindat ni Atty. Ligutan pasimple lang may meaning parang kindat ng kindat para sa isang chicks. Bakit natin nasa ina-analyze din ho natin? Kasi ho, ang gusto ko talaga nila nung ako nag-aaral, pag gusto nila ako mag-abogado, hindi ho, naging abogado ang labas natin dito pero naman yung ating mga ganitong pagsusuri ng mga tanong, ginagagawa din naman namin sapagkat kami ho mga reporter tayo ho mga broadcaster, nagtatanong ho din tayo nag-iimbestiga rin ho tayo pag sinabi ng 5Ws yan na ho papasok na ho yan. Bakit mo ginawa? Paano mo ginawa? Sino ang may sabi na gawin mo ito? Ano nangyari sa inyong ginawa? Ganun yung tayo Kaya ho dito, bigyan na ho natin ng pansin. Bigyan nga ho natin ng pansin. Ito hong yung tawag nito, yung mga tanungan ho kahapon. Na ika nga nakatawag ng pansin ho sa mga sa mga miyembro ng SMMP meron ho silang meron ho silang i-type ko lang ho dito yung yun ho ditong yung tawag nito yung impeachment kasi nasa harap po ako ng aking kumpyo itatype lang ho natin para makita ho natin at saka isa pa eto I am kaya gusto ho natin at sumaya ho kayo. Wag ho nating gawing tawag nito. Nakaka-stress ho yung ating ginagawang pagbo-broadcast ho. Wag ho nating gawing stressful. Dapat maging masaya din kayo sapagkat hindi ho maganda lalo't sa mga senior citizen ano ba yung bakit nawala? Ulitin ho nga ho natin. Tayo naman, hindi naman kasi tayo computer literate. Hindi ho katulad nitong yung eksperto ho ng NBI, si Kadilong, eksperto ho yun sa computer. Kaya mag-search nga natin ito
Para ho natin maintindihan, hindi ho tayo nag-aakusa o kaya ay gumagawa ho tayo ng kwento. O dapat ho meron ho tayong basihan sa sinasabi natin para makaiwas ho tayo sa eto na ho eh. Oh, teka. Nasa na ba yung ano? In what particular portion of the subject video Eto, pinuha ko lang yung speaker ko para marinig ho ninyo eh. that she already Minao mo pa eh. contracted a person to kill the president, the first lady, and the former speaker of the House of Representatives. Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Kindly state objection. Okay ha. Ito ho kay ano ho yan eh. Kay tawag dito. Kay Attorney Ligutan ho yan eh. Yung objection na yun, eto pa. Dito naman tayo kay ano. Dito naman tayo sa isa. Para balansyado ho tayo. Huwag ho tayo mag-stick doon sa isang parte. From above. Ito na. What does above Ito na ho si ano eh. Ito na ho si It may be the DOJ or the Narbasa. higher. Higher. What's higher than the DOJ? And, sir, the president has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current president is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. So, in other words, the NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. I withdraw, Your Honor. I withdraw, Your Honor. Sir, in the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you identified, despite DOJ's recommendation number 7, can we show again DOJ recommendation number 7? In the certification dated February 5, 2025, it is still the NBI Cybercrime Division that is the complainant. I believe this is answered on the letter of the director, sir. Sir, my answer is answerable by yes and no. The complainant is still the NBI Cybercrime Division. Yes, sir. Thank you. Okay. Dito muna tayo. dito nagkakabukingan eh. Ang sabi, sino ba talaga complainant dito? Tinatanong kung nag-complain ba, nag-file ba ng complaint, na criminal complaint itong si President Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi daw eh. Tinanong sino ang complainant dito, ang DOJ. Kita mo na. Walang kamalay-malay siguro. Di ko lang alam kung merong instruction ang presidente. O pailan nyo na ng kaso yan, DOJ. Wala hong ganong statement. Meron daw instruction galing sa itaas. Sino mas mataas dito kay Kalilong? Di siya DOJ, yung Department of Justice na si Attorney Bida. Kung hindi man kay Attorney Bida nung secretary pa ng DOJ itong si Boying Remulla. Hindi ba? Kanilang inisyatibo ho yan. Inisyatibo ho
prosecution na sila ho ang mag-file ng kaso para ho kay President Marcos sa tatlong personahe. Kaya halatado na sa ginawang cross-examination parang wala parang hindi talaga masagot ng maayos, sapagkat mahirap po kasi kapag inuutusan ka lang na magsisinungaling, makapagturo ka ng kung sino-sino at saan galing ang utos, hindi na ho maganda yan. Yan na ho ibig sabihin, wala kang kamalay-malay ni tinanong ka ni Robin Padilla, ni Senador Robin Padilla, nakakuha ka ba ng original na kopya doon sa press conference bukod ho dyan sa naipresenta mo? Sabi niya hindi daw kinopya lang ho niya sa internet yan ho ay sabi malaking problema yan, sapagkat yun ho ang dapat na pagbatayan dito, yung original nga naman. Dito naman kasi mahilig kayo sa mga shortcut eto nangyari. Ano nangyari ho dyan? Nagkalit-sedit na tuloy. Etong nangyayaring tong parang kaya na dismayado din. Pero mga kababayan ko, itong mga abogadong ito na nagsasago ng dito pag-iimbestiga nga ho dyan, dito na sangkot sa impeachment trial, titingnan ho natin yung mga credential ng mga ito. Baka naman itong mga ito pipitsugin itong mga ito, nga hindi mga abogado di Campanilla. Unahin nga natin dito sa yun ho sa panig ng House Prosecution, yung prosecution panel. Ito hong attorney, si Attorney Ligutan, ito ho basta board passer lang ho ba ito? Hindi ho ito hong si Attorney Armando Berhel Ligutan, mga kababayan ko. Ito ay isang naging managing partner ng Salgal Law Offices at naging Juris Doctor ng UP College of Law. Ibig sabihin, hindi ho ito basta-basta lang abogado At saka Business Administration Major in Philosophy, summa cum laude ng University of San Carlos dito sa probinsya ho ng Cebu. Hindi lang ho sa kasalukuyan ho, yung current role ho niya ngayon ay yung professor ho ng labor law, remedial law and public information law. Ito siya rin ho ay UP College of Law Professor, University of San Jose Recoleto School of Law, University of Cebu School of Law. Dito yung current roles niya ngayon, mga kaibigan. Yung kanyang mga pag-practice naman ng mga batas na yan sa area ng law practice, siya ho ay isang civil and criminal litigator. Public interest cases ang mga hinawakan niya, political and administrative law, labor relation law, risk and crisis management, local government and election law. Ito ho yung credential nitong abogado na si Attorney Armando Berhel Ligutan, na ngayon ho ay miyembro na ng Kindatboy. Pero ibang klase yung kindat niya. Merong tawag ho dyan sa kindat na ganun, ibang tantalizing eyes. Eto, dadako tayo dito kay Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Dito naman sa Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Itong dalawang ito, tuwa ako talaga ako Ako'y aliw na aliw Nagbabawian sila ng objection Ito ho si ay senior associate dito sa Forton Narbasa and Salazar Law. Siya ho ay Juris Doctor din ng Ateneo Law School. Kagaya ni Senador Alan Peter Cayetano, mga Ateneans ho yan. Ako ho ay hindi ako kasama ron, at ako ati-ati lang.
Ito hong current rule ho naman niya, first chair litigator in major arbitration and dispute resolution cases. Sa kanyang practice areas naman ho mga kababayan ko, arbitration, corporate and commercial practice and corporate rehabilitation, litigation and dispute resolution, project, mining, and natural resources. Magagaling na mga abogado ito eh. Sabi nga nila dito mga ganitong mga klaseng abogado masasabi ho nila na mga abogado di kampanilya. Hindi ho ba? Kaya ho hindi ho matatawaran. Kaya ho believe ako dito sa mga strategy ng mga ito kung paano ginamitan ng strategy ng defense itong prosecution Bumawi kahapon Binawian. Binawian din ng sangkatutak na objection, kaya nga na-prostrate na pagsabihan itong si Senador Escudero na parang frustrated ka na yata kaya marami ho ang nag-trending naman ho kahapon. Ngayon ho trending na naman. Eto. Hindi naman ho pumapayag ang prosecution panel, yung grupo ho ng prosecution, na hindi ho sila tagumpay at binigyan pa ho nga ho niya ng grado binigyan nga ng grado ni Attorney Kupunan. Kaya ang ginawa ho ni Attorney Narbasa ay hinagho niya si Attorney Kupunan sapagkat number 10 daw yung performance. Kaya ho naging number 10, meron hong kasamang kindat. Tantalizing kindating. Itong si Narbasa tatawa-tawa lang si Attorney Narbasa tatawa-tawa lang itong abogadong ito ang ano ko rito mga kaibigan ko, mukhang hindi yata napaghandaan ng prosecution yung cross-examination. Mukhang hindi nila napag-aralan yung cross-examination na ginawa nitong si Attorney Narbasa kaya nagkakandalito-lito yun sa mga tanong hindi nila na-anticipate yung maaring itatanong ng depensa kung paano nila ay banggain yung tanong ng depensa. Mukhang hindi yata napag-aralan, nakapokus ho sila doon sa video doon ho kayo nakapokus kaya ano nangyari? Siya sinasabi na hindi naman ho tayo abogado, pero nakakaintindi naman tayo kahit kakaunti. Hindi ho sapat yung ating kaalaman sa pagkaganyang mga usapin sa kanyang mga kaso-kaso. Kailangan pag-aralan ho ninyo ng mabuti yan. Anong mga posibleng tanong at ang mga sagot na dapat dun sa mga tanong. Kapag na-encounter nyo ng tanong na yan, alam nyo na kung anong isasagot. Mukhang hindi na pag-aralan Kaya napunta sa kindat-kindat. Ni ang complainant tanong nga lang sino ang complainant ba dito? Nag-file ba ng complaint na criminal case itong si President Marcos matapos pagbantaan ni Vice President Sara Duterte? Nag-file din ba ng criminal complaint itong si First Lady Liza Araneta Marcos? At nag-file din ba ng criminal charges itong si dating House Speaker Martin Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte? Di ho sino nag-file? Ang DOJ. Utos daw ng DOJ. Hindi rin niya alam doon sa kanyang higher official kung hindi na tinanong kung sino sa higher official niya
ang nag-utos sa kanyang opisyal na mag-file ng complaint. O para ika nga isang pa ho dyan sa impeachment court sapagkat noong February 4 pa lamang, February 4 o February 5 ba, yun daw investigasyon nyo insufficient para ika nga para maisampa yung impeachment court. Sa pagtatanong ni Attorney Robin Padilla, hindi ho, Senator Judge Robin Padilla, naging sufficient pagdating na February 14. Kaya ho naging sufficient ho yung yun ho para magiging impeachable official ho itong si Vice President. Napanood na ho yung video. Kasi nakapublic ho yung video, napanood. Ginawa ho nila lang investigasyon. Kaya ho naging sufficient na. Dito nagkaluko-luko tinanong ho ang pinagbasihan nun yung video hindi yung pinagbasihan na yung implikasyon ho kung ano ang magiging tanong. Dito ho naman sa video na ito, sapagkat yung nagbabanta, sino ho bang pinagbabantaan? Yung bang pinagbabantaan, nag-file ba ng kaso? Ng criminal charge? Hindi yata ninyo naisip Nag-file ho ba sila o nag-utos ba sila na ipailan mo ito ng kaso DOJ? Wala ho kayo sinasabi. Wala hong tinutukoy. Kaya ho, wala anong kredito noon. Paano ibig sabihin yan? Mukhang pagkatapos sasabihin ho ninyong attorney ko po lang number 10 daw yung kanyang assessment sa kinalabasan number 10 o yung pagkakasulot ng number 10 baliktarin mo kaya yung one yung unahin mo yung 1 bago 0 o kaya 0 muna bago 1. Dapat siguro 0 muna bago 1. Sapagkat halatang halata kita pabihira naman, napakabupol naman natin kapag hindi natin naintindihan yung mga sinasabi. Isa pa ho sa mga tinanong ni Attorney Alan Peter Cayetano na isa rin hong Senator Judge. Ang tanong lang ho niya, simple lang, napag-aralan din kaya ito ng prosecution? Yung tanong ho, paano ho kinategorya ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, yung linyang kapag pinatay ako. Iyon lang ho doon lang ho hindi na kaagad nasagot ng maayos. Pagbandang huli umamin din, ito ho ba ay talagang seryoso o grave threat o conditional threat? Umamin din ho conditional daw, hindi yung grave threat. At bakit grave threat ang inyong isinampang kaso diyan sa impeachment court at mayroon pang kasamang sedition? Pagkatapos aamin kayo, sasabihin nyo conditional lamang po yan. Ang condition kapag pinatay. Na yan ho yun hong ginawa hong cross-examination ho ng depensa sa testigong NBI agent na itong si NBI agent Kalilong. Yan ho ay nakabase ho sa artikulo ng artikulo 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Conditional pala hindi pala grave threat grave threat. Bakit ho nagkaroon pa, dinagdagan nyo pa ng sedition? Ayon ho kay nagbigay ho ng pahayag itong si attorney yung defense counsel ho na abogado din na si Attorney Marca Binluan. Ang sabi ho niya, hindi ho may tuturing na impeachable offense ang pahayag na umunoy pagbabanta ng Vice President kay PBBM at iba pang personalidad
kung kapag yung hong threat na yan ay conditional. Tumama din hiyo dito si tumama din dito ng pahayag itong si Senador Senator Judge Risa Hontiveros Wala daw talagang pruweba na para magpapatunay na totoo yung banta laban ho dito kay kay President Marcos Jr. at dalawa pa. Iyon ho hindi ho, wala hong pruweba. Hindi ho mapapatunayan. Paano nga bang papatunayan? Yan nga conditional. Kapag pinatay mo, hindi pa naman napapatay. Mapapatay muna itong si Vice President. Saka ho, may execute yung sinasabi ho niyang pagbabanta. Wala ho anong kaso ho dun? Para bang sinabi mo na anak ka ng baka, pinagchichismisan mo ako. Isusumbong kita sa pulis kapag ako'y napatay, ikaw yung mananagot sa akin. May kaso ho ba yun? Ito ho parang para itong ginagawa ninyong isip bata itong mga tao. Kaya dismayado si Senador Salvador Panelo. Parang nakakita dito ng pelikula. Itong mga abogado ito hindi ko alam kung kulang sila sa paghahanda o kaya naman talagang kampante sila na baluktutin yung batas sapagkat kapag mga abogado nga naman ang sabi nga kayang baluktutin ang batas, masunod lang yung sariling kagustuhan, yung bendalo mutuho nila yan. Pero ho sa mga matitino hindi ho lumusot dito lang sa mga ordinaryong mamamayan hindi nalulusot yan tapos sasabihin yung pagbabanta kaya nga ginawa nagsimula ho yung pag-i-impeach yung kakasa ng kaso ng DOJ laban kay Vice President. Meron daw ito naman si Kalilong tumanggap daw siya tumanggap daw siya ng tawag, tinawagan daw siya yung kanyang executive officer. Sino bang executive officer mo, Mr. Kalilong? Na tumawag sa iyo na ikaw ay inaatasan na mag-imbestiga dun ho sa video. Kaya ang ginawa mo, pumunta ka na sa internet, tinignan mo kagad yung video, pagkatapos ginawan mo ng report, pagkatapos nung matapos mo gawa ng report, yun na, ipinasa mo na sa senior officer mo at inaakyat na kagad at binigyan na ng certification na ito ay impeachable offense. Ang galing nyo. Ang galing. Sino bang may sabi nito? Itong si Ridon, si Representative Ridon. Sa tingin ko, instead of invictus, kailangan maghanda para sa convictus. Kita mo ito? Ihanda para na makonvict na kagad. Itong mga low bender na ito Atat parang si Tito Soto Huwag na nga natin huwag na natin aksayahin yung mga rules na yan kailangan natin maipakulong. Kailan natin makonvict itong si Vice President Sara Duterte. Shortcut. Palibhas. Barkada nitong mga lawbreaker na ito Yun, nahawa na tuloy. Nakapag-aral ng nakapag-aral ng batas. Pero yung yung sustansya ng batas, yung interpretasyon ng batas, kulang ho tayo dun hindi tayo abogado Sapagkat yung mga batas na yan, mayroon hong interpretasyon kung paano i-interpret yung batas at paano mo i-execute yung batas. Kapag nabasa natin, tumakbo si Juan. Tumakbo ho si Juan Basta tumakbo. Anong uri ng pagtakbo niya? Mahina o malakas? Marami hong tanong sa isang salitang tumakbo si Juan.
Marami hong mga tanong na dapat na sagutin. Paano siya tumakbo? Anong ginamit niya sa pagtakbo? Paano siya tumatakbo? Patalikod, paharap? Maraming mga tanong eh. Merong implikasyon, meron hong mga ngayon dyan sa pag-interpret ng batas. Kaya dito sa pakikinig ko kahapon, hanggang ay talaga naman ako'y natutuwa, napahagik-hiko tayo ng ano eh. At saka isa pa, pinagtinitingnan ko yung mga komento ng miyembro ng SMMP. Hindi ko malimutan yung Samahang Marisol Marites ng Pilipinas eh. Napakalawak ho nito. Grabe. Milyones ho ang membro ho nito eh. Biniro mo yan. Pagkatapos yung aking follower, 53 lang. Dyan sa aking YouTube. 53 person lang yung aking follower. Samantalang itong yung grupo ho, yung SMMP. Abay po pusang malagkit. Abay talagang milyones eh. Ay dinaig pa ho yung ating broad. Pag nag-broadcast tong mga Marites, talaga namang trending. Hindi ba? Kaya ho, kayo mga Marites, kapag kayo may high blood, minsan baka matuluyan ho kayo, sapagkat meron ho dalawang Marites ho dyan, magkakalaban din ho yan, yung Marisol. Yun ho ay taga-Solsol. Yan ho ang nakaka-high blood. Etong Marites, yan ho nagbo-broadcast. Broadcast sila ng broadcast. Yun ho ay dyan ka ho maaaliw sa kanilang broadcast. Ito namang si Marisol, susulsula naman ang broadcast dito si Marites. Ay ito na, dito na nagkawindang-windang ang mundo natin. Mga kababayan ko. Ay nako. Mabuti pa siguro magbumati na lang tayo sa mga listeners ho natin. Sapagkat gusto lang ho namin dito sa palatuntunan, huwag ko kayong ma-stress. Kung gusto ho naman ninyong ngumiti, kahit papaano, baka pagbigay kami ng saya sa inyong mukha. O kaya niya, gumaan-gaan naman ang inyong mga pakiramdam. Lalo't kayo ay may mga nararamdam sa mga inyong mga katawan, mga sakit-sakit. Yung mga aray-aray-aray, kayo ho may mga aray-aray sa katawan, lalo't ng mga senior citizen na. Makinig ho kayo dito sa aming palatuntunan, dito sa isyong panlipunan, balita at komentaryo, dito sa Bigwas News Philippines. Hindi ho ba yung aking kamag-anak na na barangay chairman diyan sa Danau Kahidjukan Romblon, di ba, barangay chairman na Greg Villanueva at sa aming mayor. Si Mayor Marvin Greggy Ramos. Hindi ho ba? Ang gusto ho natin, magiging masaya ho tayo. Hindi ho tayo dapat nakaka-stress. Ayun ho mga negatibo ang kanilang pananaw sa buhay. Hayaan na natin sila. Karapatan nila yun na ma-stress. Bahala sila. Tayo ho ay nag-aanyaya. Lalong-lalo na ho yung mga binabati ho natin, sapagkat itong mga sulyapero at sulyapera. Anong sulyapero at sulyapera? Anong ibig sabihin? Mga zonsin. Basta't makita nila yung dumadalang sa wall ho nila ng kanilang FB. Ito. Si Ma'am Josephine, Josephine Macapagal, sensun din to eh. Ito taga ito, dito sa Anaheim, California ho ito. Si Paragagaran, si Paragagaran, sinzon din ho ito eh. Nagko-comment pa ako sa kanyang sa Facebook ho niya, sa content niya sa Facebook. Si Wendilyn Ramos, ganoon din, nasa US. Itong si Lourdes Sadicon, ito masyadong matahimik na taong ito eh. Hindi ho nagko-comment ito kahit pero nakikita mo diyan sa wall, nagpa-participate siya. Nakapula ho yan, ibig sabihin active ho yan. Pero hindi ho talaga namang ito magandang gawing yung mga secret agent. Hindi ho nagbubulgar kung ano-ano. Ito hong si Engineer Jimmy Apostol, ito government official ho ito. Matino ho itong taong ito. Ito ay consultant ho ito ng National Irrigation Administration. Dito na itong si Esperidion Ligayada, dating Comelec officer yan. I-stress din ho sa gobyerno eh.
Itong si Danilo Lagait, maging si Wilfredo Gutierrez, si Atanasio Briones at yung kanyang misis sa si Bing. Si Bing, Bing. Si Suderly Permalino, si Mary Barbosa, si Josepina Cabinta Ramos, si Catherine Hamis, si Kat, Vilma Cabantog at Rona Roma, Evelyn Lantong. Itong si Evelyn Lantong, ito yung municipal administrator ng Maramag Bukid noon Marilo Octaviano, Luz Mainit, Paterno at Sinayda Gahonira. Siyempre sa aming advisor, Ma'am Yvonne Docosin Katli. Doon sa mga si Ma'am Rose Kalikaran, pagaling po kayo ma'am. At yung aming mga teacher ng mga lalaki, Sir Hilmag Banwa, Sir Autida, Sir Permalino, binabati ho namin kayo. Kung buhay man kayo at hindi, binabati ho namin kayo dito sa ating palatuntunan, baka sakaling alam na this. Sa aming mayor ho dyan ng San Fernando, Sibuyan, Romblon, aktibo naman ho yung mga rally dyan sa Altai Philippines Mining Corporation, yung anti-mining at saka pro-mining, nagsasalpo ka naman dyan ho sa social media. Sa magdiwang Municipal Mayor Noel Matson Marin at sa aming Gobernadora Trina Permalo Fabic at sa aming Lone District Representative Leandro Budoy Madrona. Aming kaibigan, si Ding Grabo. Diyan sa Plari del Bulacan, si Alfred Bayani ng Nueva Ecija, si Evelyn Nietes at Presi Pangilinan, Neuron Martinez, at maging dito sa aking publisher ng Diario Casado at CEO ng KBS RMM News, Diario na TV pa, Alan Bordillos. Yung anchorman ho dyan sa KBS RMM Arnold Namuko at News Director Wen Laison maupay nga hapon sa kanimo. Sa Ramiro family sa buong universe. Diyan ho, unahin ho natin dito sa Las Vegas, Nevada. Sito kayong Robert Ramones Ramiro. Diyan ho naman sa Marianas Island, si Noemi Ramiro. Diyan ho sa Hawaii, yung mga Ramiro family sa Hawaii, sa pangungunan nitong si Kuyang Reynaldo Ramiro. Dito na ho tayo sa Philippines, my dear Philippines. Diyan ho sa Isabela, sa Junction Isabela ho, si Kuyang Loreto Ramiro. At sina Grace, marami ho sila dyan napakarami ho Ramiro ho dyan. At yung Albano Cristobal D family na may link ho dyan sa mga Ramiro. At dyan ho sa Bacara, itong sa Bacara at saka sa Burgos, dyan ho sa Ilocos Norte, yung mga Ramiro dyan ho galing yung aming mga luno. Ang aking pinsan naman dyan ho dito si Manang Mel Barabino, pagaling kayo, at si Ama ng Flora Rizzo. Si Mandy Salcedo, ito hong active police ho ngayon dyan sa Station 5 ng Quezon City Police District. Si Kuyang Ised, dyan ho naman yan ho ay retired na police din. Si Kuyang George Ramiro sa Batasan Pambansa, sina Dulya, sino pa ba, Milagroso, at sa Ramiro family ho na sa lahat. At maraming salamat ho sa mga kaibigan ho natin na patuloy na sumusubaybay dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Maraming salamat mga kababayan, lalo na dito sa lalawigan ho ng Palawan at sa buong universe. Bukas na muli ho ay antabayanan ho ninyo ang isyong pandipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines, mga kababayan ko. At sa ngalan ho ng ating mga magigiting na nakasama sa palatuntunang ito, sina Tek Aaron, sina Tek Leo, yung ating hong news director, Ma'am Rose Dingding, ayun t-shirt namin. Aming program director, Jeff Balahonda. Sir Jeff, good morning. Sa aming station manager, good morning sir. Sir Ronnie Dave Abile.
lalong-lalo na, hindi po pwedeng hindi babanggitin. Pag hindi naman, ewan ko lang. Itong aming general manager ng Bigwas News Philippines, si Ma'am Naomi Cascara. Minsan nagkakaroon ako ng slip of the tongue eh. Kahapon nabanggit ko yung bagwis sa halip na bigwas. Sorry ha. Tao lang ho tayo. Ngay hindi mo maiwasan na magkakaroon ho tayo ng slip of the tongue kapag ho tayo ay talaga simultaneous na nagsasalita yung ating pagbo-broadcast. Hindi na ho natin mai-edit ito kapag naka-air na eh. Kaya ho tayo humihingi ng depensa sapagkat tao lamang tayo. Okay. Hanggang dyan lang muna inyong nakasama sa buong isang oras na pagtatanghal. Don Robert Ramiro.